Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Mayat Salvedia at tayo na po sa landas ng pag-asa. Ako po may isang tanong. Kayo ba ay nagkaroon na ng isang karanasan na nasubukan kayong tumayo para sa kabutihan o sa katotohanan? Ito po ang ating mensahe sa Mabuting Balita hango sa libro ni San Marcos, ika-6 na kabanata at talatang 1 hanggang ika-6. Kung mamarapatin niyo pong ikwento ko sa inyo ang aking karanasan, ay ganito po yun. Nung minsan pumunta ako malapit sa simbahan dito sa Montalban, sa Most Holy Rosary Parish, at nakakita po ako ng isang taong grasa. At tingin ko dahil nakaupo lang siya, malamang gutom ito. At talagang walang pumapansin sa kanya dahil nakaupo lang siya. At saka hindi siya talaga gumagalaw o hindi man lang siya namamalimos. Kaya ang ginawa ko, nilapitan ko siya. Kinausap ko, gusto mo ba ng pagkain? Nagugutom ka ba? At tumango siya. At ang ginawa ko, pumunta ako sa isang tindahan, sa isang bakery. Parang hindi maganda ang tingin ng mga tao nung pagkalapit ko sa taong grasa. Para bang sinasabi nila, wag mo na tulungan yan. Talagang ganyan yan, araw-araw yan. At saka may bahay yan. Hindi mo na kailangan tulungan yan, yung mga kamag-anak niya dapat. Yun ang naririnig ko. Pero pinuntahan ko sila, ganoon po ba ang nangyari sa kanya? Opo, ganoon po yun, kaya hindi na namin yan pinapansin. Kawawa naman po, wala akong makain. Meron naman siyang pamilya eh. Ibig sabihin, talagang papabayaan nila. At ang sinabi ko na lang sa kanila, kahit sino man ang nagugutom, kailangan nating pakainin. Kahit may bahay yan. At lalong-lalo na napabayaan na siya. Kaya ang ginawa ko, bumili ako pagkain, tubig, at ibinigay ko sa kanya. At nung ibinigay ko sa kanya, inabot ko, tinitigan ako. Akala ko baka mamaya may gawin sa akin. Pero tumango lang siya at ngumiti. At umalis na siya. Gusto ko pa naman sana siyang tanungin o makipagkwentuhan, pero umalis na siya. Sa puso ko, sabi ko, pwede ko namang hindi na bigyan ng tulong. Kasi, oo nga naman, tama yung mga nagsabi sa akin na masasanay lang yan. Pero ang puso ko nagsasabi, itong anak na to, itong taong ito ay anak to ng Diyos at kailangan niya ng pagkain. Mga kapatid, dun sa ating mensahe ng Ebanghelyo ngayon, ay si Jesus, taliwas sa mga dapat na gawin ng mga tao na gumawa siya ng kabutihan dahil kahit na iyon ay Sabbath o panggingili, ay pinagaling pa rin niya ang isang taong may sakit. At ang mga tao ay inilipusta siya dahil bawal. At sinabi niya, ano bang mabuti para gawin sa isang Sabbath day? Ang gumawa ng mali o gumawa ng tama? Ang makatulong o ang makasama? At walang magawa at walang maisagot ang mga nag-aalipusta sa kanya. Kaya nga, nakakatuwa ang mensahe ng Panginoon. Pinatunayan niya kung sino siya. Siya ang isang Diyos na mapagmahal. Siya ang isang Diyos na mahabagin. At hindi mo kailangang sundin ang batas para lang masabing ikaw ay masunurin. Ang mas mahalaga ay kung ano ang sinasabi ng Espiritu sa puso mo, ang makatulong at makapagbigay ng inspirasyon sa ibang tao. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay kapistahan din ni Santa Agnes, isang virgin at martyr. Siya ay tumayo sa katotohanan na ang alam niyang tawag sa kanya ng Panginoon ay maging kanyang asawa, maging bride of Christ. Ibig sabihin, hindi siya mag-aasawa. Dahil magandang-maganda si Agnes, ay marami talagang nanliligaw sa kanya. At inis na inis sa kanya dahil hindi sila pinapansin.
hanggang dumating ng pagkakataon na ginawa nila ng kwento at hinuli si Saint Agnes dahil nga sa kanyang pananiwala sa Diyos. At ang daming mga paghihirap na dinaras niya, pero lahat yun nalagpasan. Mga milagro na dahil nga gusto siyang parusahan, ay hinubaran siya at kinaladkad. At alam niyo ba ang milagro ay humaba ang buhok niya para matakpan ang kanyang katawan. Sarami ng mga tao na dapat nilang alipustahin, bakit kaya itong mabuti pang tao? Mga kapatid, hindi nakakatakot ang tumayo sa katotohanan dahil alam natin kakampi natin ang Diyos. Kaya nga sa buhay natin ngayon, manatili tayo nagmamahal sa Diyos at sumusunod sa Kanya at panindigan natin ang katotohanan, panindigan natin ang pagmamahal, panindigan natin ang salita ng Diyos dahil iyon ang kagustuhan niya. Amen. Kung kayo po ay nabasbasan sa aking pagbabahagi, sana po ay mag-like and share kayo at i-share naman natin ito para mas maraming mga makapakinig sa mabuting balita ng Diyos. God bless us all.